Muli na namang nagbakbakan itong US at Iran mga tol, kaya ang tinatawag nilang ceasefire nalalagay sa alanganin. Sa nakakita ng ceasefire pero nagpapalitan ng pag-atake. So pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright, muling umiinit mga tol ang tensyon dito sa Middle East matapos nga magpalitan ng mga pag-atake ang Estados Unidos at ang Iran dito sa Strait of Hormuz. Tignan nyo mga tol, take note, ceasefire pa yan. Paano pa kaya kung hindi ceasefire? Di ba pag tinawag na ceasefire, tigil putukan. Pero ngayon, nagpapalitan sila ng mga pag-atake nila mga tol. Kaya ngayon, panonoorin natin itong balita dito sa UNTV News and Rescue. Samahan ninyo ako, bigyan natin to ng reaction, video and commentary. Muling umingay ang himpapawid ng Tehran nitong Huwebes, May 7 oras sa Iran. Ayon sa Iranian media, ang pag-atake inulunsad ng Estados Unidos upang puntiryahin ang pantalan ng Bandar Abbas at Qasem sa kanluran ng Tehran, isang kritikal na lugar sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ito ni US President Donald Trump na Sabing ganon, the talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. Sabing ganon mga tol ni Donald Trump. Parang hinahamon din siya ng mga taga-suporta ng Iran. Sinasabi ng mga taga-suporta ng Iran, si Donald Trump puro banta lang yan. Eto ngayon, paano yan pag tinototoo ni Donald Trump? Di ba? na tila naiinip na sa inaasahan niyang desisyon ng Iran sa inaalok nilang kasunduan o kung hindi ay maglulunsad ito ng mas malaking hakbang. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. Ayon na Lahat daw ng missile na pinakawala ng Iran, pinabagsak. Lahat daw ng drone na nilaunch ng Iran, pinabagsak. naman sa pahayag ng Pentagon, umakto lang sila bilang self-defense upang protektahan ang pagdaan ng 3 nilang Navy missile destroyers na naglalayag mula sa Strait of Hormuz patungong Gulf of Oman. Ayon kay Trump, wala namang pinsala sa panig ng Amerika. Dagdag pa nito, kung magdedesisyon man ang Iran, ay kailangan na nila itong gawing madali. Kung hindi, ay maglulunsad ito ng mas agresibong pag-atake at ang ceasefire ay tiyak na mapuputol. So ceasefire yan mga tol Pero habang dumadaan daw etong destroyer ng Amerika sa Strait of Hormuz is may mga pag-atake sila at nag-a-act lang daw sila bilang self-defense. Sabing ganon mga tol ng Central Command. No? So kailangan daw magkaroon na sila ng kasunduan, kailangan pumirma na itong Iran dahil kung hindi, nako, mapuputo lang ceasefire at babalik na naman sila sa dati nilang ginagawa, yung bakbakan. They trifled with us today. We blew them away. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Kasunod nito ay naging abala naman ang depensa ng United Arab Emirates sa pagsalag sa mga missiles ng Iran. Sila rin yung ginagantihan, no? Hindi mo rin maintindihan dito sa Iran, no? Hindi nila maibuntong yung galit nila sa Amerika, yung UAE ang pinagbubuntungan nila. Ito naman, abala sila ngayon sa pagsalag sa mga missile ng Iran. Nauna nang ipinahayag ng Iran na nagmula sa direksyon ng UAE ang pag-atake ng US sa Bandar Abbas at Qasem, kaya sa kanila nito ibinaling ang ganti. Okay. So yung pag-atake sa Iran is galing mula sa direksyon ng UAE. Okay, so malinaw yan mga tol Galing sa direksyon ng UAE yung mga pag-atake ng US. So ang napagbalingan talaga nila etong UAE rin, di ba? Inalis na ng Saudi Arabia at Kuwait ang Balikan natin. Samantala, inalis na ng Saudi Arabia at Kuwait ang restrictions sa access ng US military sa kanilang mga base at airspace. Ayon sa ulat, posibleng hudyat ito ng panibagong pasimula ng Project Freedom, kasunod ng pahayag ng US na ikinokonsidera nila ang muling naval escorting sa mga barko sa strait. Kaugnay ng kaguluhan,
isang resolusyon ang inihain ng UAE sa United Nations Security Council na naglalaman ng rekomendasyon para sa seguridad ng mga barko sa Strait of Hormuz. Nakasaad sa draft resolution ang mga probisyon alinsunod sa international law. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng Project Freedom kung saan escortan nga daw ng Navy ng Amerika yung mga barko na wala namang kinalaman dito sa digmaan, no? Mga inosente, para makadaan dito sa Strait of Hormuz. Kasi nga kahit yung mga wala namang kinalaman, kahit yung mga nananahimik lang na barko gusto lang maghanap buhay, inaatake din ng Iran. At etong nakaraang balita nga, 7 tripulanting Pinoy ang nasugatan matapos atakihin ng Iran yung kanilang sinasakyang cargo ship. No, pero yung Project Freedom ng Amerika is pansamantalang itinigil muna. No, at yan ay nakakuha din ng iba't ibang mga bagbatikos galing sa mga taga-suporta din ng Iran. Wala na, duwag na si Donald Trump, tumigil na, umatras na, parang ganun. So ngayon, nagkakaroon ng hudyat na mukhang sisimulan na ulit itong Project Freedom dahil ngayong bansang Kuwait at saka itong isa pang bansang binanggit is inalis na yung restriction sa Amerika para magamit nila yung kanilang mga military base, no? Nakasaad sa draft resolution ang mga probisyon alinsunod sa international law. First, the resolution demands the disclosure and removal of sea mines placed in and around the Strait of Hormuz. Second, the resolution rejects the imposition of illegal tolls and interference with freedom of navigation and lawful transit passage. Third, the resolution supports the establishment of a humanitarian corridor to facilitate the movement of aid, fertilizer, and other essential goods through the strait. International waterways must not be subjected to coercion, extortion, or conditional passage imposed by force. Kasi nga international waterways to eh. Kung tutuusin, wala naman talagang nagmamay-ari dito sa Strait of Hormuz eh. 'Di ba? Dahil nga nagbabakbakan sila, ginagawang hostage, no? Kumbaga, sige, bakbakan mo kami. Mapapahamak tong lugar na to, parang ganun. Hino-hostage yung Strait of Hormuz. Dapat hindi ginagawa 'yun ng kahit na sino man sa kanila. To coercion. Kung talagang malakas sila, tulad na sinasabi nilang malakas sila, wag silang magtago. Huwag silang magtago sa halimbawa na lang, 'di ba, yung isang hostage taker. Malakas siya pero nagtatago siya sa likod ng hino-hostage niya. So kung sino man yung humo-hostage dito sa Strait of Hormuz, nagtatago sila diyan sa Strait of Hormuz para hindi sila masyadong mabakbakan. Dapat hindi dinadama yung mga yun eh. Extortion or conditional passage imposed by force. Ayon sa UAE, dapat ay kumilos na ang UN Security Council at gawin ang mandato nito na protektahan ang civilian navigation at panatilihin ang kapayapaan sa Strait of Hormuz na isang importanteng lagusan ng pandaigdigang kalakalan. Sa ngayon, ang magkabilang panig ay parehong nag-aakusa ng paglabag sa umiiral na ceasefire. Bradley Rob. Pareho sila nag-aakusahan din, nilabag mo ceasefire. Eto, nilabag mo ceasefire. Sino ba talaga lumabag sa kanila? Kung ikaw ang tatanungin, sino sa kanila ang may kasalanan? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba.